Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Tina, 39, at naninirahan dito sa Caloocan. Kasama ko yung asawa ko at 2 anak. Naganap yung kwento kong ito noong 2016. Talagang memorable po sa akin yung taong yon. Dahil sa tagal naming magkasama ng asawa kong si Roy, doon pa lang po kami nakabuo ng panganay. Sa probinsya ng Mindanao naninirahan yung aking mga magulang, habang yung pamilya naman ng asawa ko ay taga Pampanga. Hindi ko na lang po ididetalye kung saan nga ba yun sa Pampanga. Ayon sa doktor namin noon ay maselan daw yung baby namin kapag na-stress o napagod ako ng sobra. Dahil dito, nag-decide po si Roy noon na patigilin na nga ako sa pagtatrabaho upang makapagpahinga at malagaan yung sarili nang sa gayon ay maging maayos nga yung pagbubuntis ko. Nasa mga 3 o 4 na buwan na po yata yung tiyan ko nang madulas nga ako dahil sa pagsasampay ng mga damit. Dinugo po ako noon at dahil wala kaming kasama sa bahay ay walang umalalay sa akin noon o tumulong. Mabuti na lamang at napadaan nga itong si Aling Lynn, yung aming landlord. Narinig po kasi niya yung impit kong iyak, kaya naman humingi po siya ng tulong sa mga lalaking nakatambay noon at nadala nga ako agad sa pinakamalapit na ospital. Pagdating nga doon ni Roy ay putlang-putla ito dahil sa sobrang pag-aalala, lalo na nga at baka may nangyari nga sa aming unang anak. Hindi ito mapakali habang nauutal-utal pa, nakausap yung nurse na nagbabantay. Okay naman po yung lahat noon, kaya nagpapasalamat po ako sa ama dahil hindi niya ako pinabayaan, pati yung aming anak. Dahil na rin sa nangyari noon, ay nag-decide nga si Roy na umuwi na lang kami sa probinsya nila sa Pampanga. At doon na lang mga anak para na rin may kasama nga akong titingin at magbabantay. Para kung sakasakaling may hindi magandang mangyari rin, ay may alalay ako. Hindi pa po ako nakakapunta sa probinsya nila kahit na nung magkarelasyon pa lang kami. Kaya naman wala akong ideya sa itsura ng lugar na aming titirhan. Huwag kang mag-alala dahil magugustuhan mo rin doon. Saad po niya sa akin noon habang nakaguhit sa kanyang mga labi yung isang malaking ngiti. Saan tayo titira doon? Hindi ba't yung mga kapatid mo ay may kanya-kanya na ring pamilya? Nakakaya naman kung makikituloy pa tayo. Buwelta ko naman. Doon tayo titira sa lola ko, kay Lola Melda. Matandang dalaga yon kaya walang pamilya. Siya yung bunsong kapatid ng lolo ko. Sa bahay na tinitirhan niya, ay yung apo niyang si Jing lang yung kasakasama nito at umaalalay. Matutuwa yun kapag nalaman na doon din tayo titira. Muli naman po nitong Saad. Sa totoo lang po, ayaw ko sanang sumama doon sa probinsya nila Roy. Pero dahil wala na rin akong mapagpipilian ay pumayag na rin akong sumama kalaunan. Nang marating namin yung mismong bahay nila ay ganoon na lang yung gulat ko nang malaman na hindi pala doon yung aming destinasyon. Kulang-kulang 2 oras pa po yung ginugol namin bago narating yung mismong barangay kung saan nga sila nakatira. Wala naman po sa akin yung malayong biyahe namin dahil sanay naman po ako sa mga ganon. Isa pa, ay meron naman po kaming kotse kaya hindi na rin hirap. Yung hindi ko lamang po kinaya ay yung mismong lugar dahil bukod sa malayo po ito sa Kabiasnan ay wala ring signal yung aking telepono. Pero sabi naman ni Roy ay may spot lang daw sa lugar nila na meron namang signal. Kaya naman makakapag-usap pa rin naman kami kapag bumalik na nga siya ng Maynila upang magtrabaho. Muli ay wala na naman akong mapagpipilian noon kundi tanggapin yon. Pagpasok namin sa bahay nila ay sinalubong nga kami ng isang dalagitang nagngangalang Jing. Pamangkin siya ni Roy sa pinsan. At ito na rin po yung tumatayong yaya ni Lola Melda. O kuya, nariyan po pala kayo. Tamang-tama at kakain na po tayo. Teka lang po tatawagin ko po si Lola para makakain na rin. Magalang naman po nitong Saad. Ilang sandali lamang yung nagdaan ay bumalik na nga si Jing kasama si Lola Melda. Isang matanda na sa tingin ko ay mga nasa 70 na rin siguro. Magiliw po itong lumapit at yumakap ng ubod ng higpit. Hinalikan rin po ako nito sa magkabilang pisngi bago niyakap yung asawa ko. Tuwang-tuwa yung lola noon dahil matagal na nga na panahon din daw yung nagdaan nang huli niyang makita itong si Roy. Sobrang tuwa pa nga nila ay nagkaiyakan pa. Ipinakilala po ako ng formal ni Roy sa kanyang lola habang kumakain kami sa hapag.
Napakasarap ng luto noon ni Jing kaya naman hindi ko masyadong inintindi yung mga sinasabi at pinag-uusapan nila. Basta't kumakain lang po ako noon. Huwag kang mag-alala, iyo, kami na nga ni Jing yung bahala sa asawa mo. Nakakaasa kang hindi namin siya pababayaan. Nakangiting saad pa po ni Lola sa amin noon na siyang ikinataba naman ng puso ko. Salamat po kung ganon. Huwag po kayong mag-alala, tuwing Sabado po ay uuwi naman ako dito upang makasama rin kayo. Ikamusta mo na lang ako kay Tito at Tita Jing ha. Saad pa nga nito habang nagliligpit ng mga pinagkainan. Ayaw pa sanang umalis ni Roy noon pero mahirap daw kasi kung aabutan pa siya ng dilim. Marami daw kasing daan doon na walang poste ng ilaw. Kaya delikado kung gagabihin nga siya sa kanyang pag-uwi. Pag-alis ni Roy sa bahay ay tinuro sa akin ni Lola Melda yung kwartong tutulugan ko katabi ito ng silid ni Jing. At sinabihan naman ako nitong wag mahiyang magsabi kung may kailangan. Mukhang masungit si Lola Melda ngunit kabaliktaran po ito ng kanyang pinapakita. Kaya naman mabilis kong nakagaanan siya ng loob, pati na rin yung pamangkin kong si Jing. Mabilis na lumipas yung ilang mga linggo at naging okay naman po yung panunuluyan ko sa kanila. Marami pa nga akong natutunan sa kanya kung tutuusin. Lalo na nga sa mga pagluluto at iba pang mga bagay na kapakipakinabang. Isang araw noon, isanama nga ako ni Jing at Lola sa kanilang pamimili sa isang maliit na talipapa o pamilihan. Masaya po kaming naglalakad noon nang makasalubong nga namin yung dalawang lalaki na may mga mabagsik na itsura. Malayo pa lang silang naglalakad ay titig na po silang dalawa sa aking tiyan na medyo umuusbong pa lang po yung laki noon. Nung papadaan na nga po sila sa harapan namin ay binatak ako ni Lola Melda at pinapwesto sa kanya sa gilid na para bang iniiwas nga niya ako sa mga tingin ng dalawang lalaking yon. Sinubukan ko nga pong tanungin kung bakit niya yun ginawa pero isang ngiti lamang yung kanyang itinugon sa akin noon bago muli kaming hinatak ni Jing. Mag-iingat kayo doon sa dalawang yon. May maitim na aura yung nakikita ko sa kanila. Random na saad pa po ni Lola na siyang ipinagtaka namin ni Jing. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Jing noon. Wala naman. Basta mag-iingat lang kayo sa kanila. Hindi kasi maganda yung kutob ko sa mga taong yon eh. Isa pa, dayo lang sila sa atin. Hindi ko sila kilala eh. Creepy pa pong paalala ni Lola Melda. Pareho man kaming nagtataka noon ni Jing ay hindi na lang namin yun inintindi. At nagpatuloy na nga kami sa aming pupuntahan. Kinaumagahan habang nagsasampay ng aking mga damit na nilabhan. Napansin ko yung isa sa dalawang lalaking nakasalubong namin noon. Naroon po ito sa pinakagilid ng isang puno habang pahapyaw-hapyaw na dumudungaw. Dahil sa hindi ko naman alam yung tunay na intensyon ng lalaking yon, hinayaan ko na lang po ito at muling bumalik sa pagsasampay. Nang sumunod naman po na araw ay ganoon pa rin. Yun pa rin po at doon pa rin po siya nakapwesto. Na parang may hinihintay na kung ano. Kahina-hinala po yung kilos ng lalaki. Kaya tinawag ko nga po si Jing upang ipaalam yung aking mga nakita. Nung makita nga ng lalaki na lumabas sa gate itong si Jing at parang papalapit na nga sa kanya upang magtanong, ay dito na nga po ito nagmadaling umalis. Huwag mo na lang sabihin Jing kay Lola Melda yung mga ikwinento ko sa iyo ha. Baka mag-alala pa yun eh. Saad ko nga po kay Jing noon. Tumango naman po ito bilang tugon. Isang gabi habang mahimbing na nga po silang natutulog, ako naman ay hindi mapakali. Para bang naalibadbaran ako noon sa kung anong bagay na hindi ko rin alam. Kaya naman bumangon nga ako upang uminom ng tubig. Patay na nga yung mga ilaw sa may sala noon at tanging yung telepono ko lang yung aking pang-ilaw sa madilim na kusina. Ipinatong ko muna saglit yung hawak kong cellphone noon bago nagsali ng tubig sa may baso. Habang ginagawa ko ito, ay napapalingon-lingon nga ako sa dilim. Bahagya po akong napatigil nung maaninagan ko yung bintana sa itaas noon. May bintana po kasi doon na parang vent o labasan ng singaw sa loob ng bahay. May nakita po kung tila umilaw doon na para bang nagbabaga. Kaya naman pinakasipat-sipat ko nga po kung ano nga ba talaga yon. Sa takot kong baka pagmulan pa nga po yun ang sunog. Habang papalapit ako ng papalapit sa kulay pulang ningas ay unti-unting nabubuo yung isang hugis ng mukha ng tao noon. Kaya naman bahagya akong napatras at tumigil sa paglapit. Susubukan ko pa sanang balikan yung cellphone ko upang ilawan kung ano nga ba yon. Nang biglang may lumusot na babalahibong kamay mula sa bintana
at dali-dali akong hinawakan ito sa braso. Sa sobrang gulat ko sa pangyayaring yon, ay hindi ako agad nakapag-react noon. Pero nang maramdaman kong may umaagos na mainit sa aking balikat, dito na nga po ako natakot at sumigaw ng tulong. Buong lakas akong nagpumiglas noon sa mabalahibong kamay, ngunit napakahigpit po ng pagkakahawak nito, na parang mababali po yung buto ko kapag pwineras ako pa. Maya-maya lang po ay lumabas ng kwarto itong si Jing at Lola Melda. Nagulat na gulat nang binuksan nga nila yung ilaw. Napasigaw po sila noon ng aswang. Umiiyak yung sigaw ni Jing noon. Noong una po talaga hindi ako naniniwala sa mga ganong nilalang. Kahit na taga Mindanao po kami. Lalo na't iba pa nga po yung nakagisnang relihiyon. Wala pong ganong nilalang sa aming paniniwala at yung tangi lamang pong turo sa amin noon ay demonyo. Demonyo yung anumang nilalang na mula sa dilim. Lumapit sa akin si Jing upang tumulong at makipaghatakan sa sinasabi nilang aswang. Sinubukan niya pang hampasin yung kamay ng nakakapit sa akin noon na baka sakaling bumitaw. Pero kahit na anong gawin nito ay hindi natinag yung nilalang. Maya-maya ay dumating muli si Lola Melda, dala yung isang maliit na botelya na may lamang malinaw na likido. May inuusal siyang kung anong dasal bago iwinisik ng iwinisik yung likidong laman nito sa kamay ng nilalang na yon. Doon ko lang po napagtantong langis pala yung laman ng botelya dahil sa amoy punon. At gano'n na lang po yung gulat ko nang biglang umusok ng malakas yung kamay ng aswang na yon. Hanggang sa para bang nalulusaw nga ito na hindi ko maintindihan. Parang nasusunog po yung balat nito. Kahit na gano'n yung sitwasyon, ay ramdam kong nagpupumilit pa po ito at nanlalaban. Kaya naman nang magkaroon nga ako ng tsansang makapuslit ay dali-dali akong kumawala sa pagkakakapit nito. Duguan po at putlang-putla yung braso ko noon, talagang nagkasugat. Dahil sa sobrang higpit ng pagkapit nito. Bagya pa nga pong namamanid yung braso ko, kaya sapu-sapu ko po ito habang umaatras. Isang malakas na paghiyaw yung paulit-ulit na umalingaw sa itaas ng bubungan noon, hanggang sa magkalabugan na nga ng sobrang lakas. Kahit na hindi namin nakikita yung nilalang sa bubong, alam naming galit na galit po ito dahil sa nangyayari sa kanyang braso. Maya-maya pa ay pinagmumura po ito ni Lola at pinagbantaan. Kakilala niya raw yon. At pagsapit daw ng umaga, ay isasama daw ni Lola Melda yung mga kabarangay niya sa lugar kung saan nga nakatira yung aswang para sunugin daw yung bahay nito. Inakala ko nung una na hindi epektibo yung banta ni Lola. Pero ilang segundo lamang yung nagdaan, umalis na po sa bubungan yung aswang na yon. Kahit na wala na po doon yung nilalang ay hindi kami nagpakampante. Nanatili po kaming tatlo sa kwarto ni Lola at doon nagpalipas ng gabi. Dahil sa sobrang takot na bumalik pa yung nilalang, hindi po natulog si Lola noon habang binabantayan nga niya kami ni Jing. Talagang siya po yung magdamag na gising noon dahil ayon sa kanya, mas maigi na raw yon kaysa kami pa nga yung mapuyat. Kinabukasan nang dumating si Roy sa bahay, ay nagpa-check up po agad kami upang matiyak na okay naman yung lagay ng aming magiging anak. Mula sa pag-iingat ng ama ay maayos naman po si baby at hindi naman napano. Matapos may kwento ni Lola yung tungkol sa mga ganong nilalang, ay nag-alala po ng sobra si Roy. Todo pasalamat rin po siya kay Lola Melda at Ching dahil sa pagligtas nga nila. Kahit ayaw ng asawa kong manatili pa ako sa puder nila dahil sa insidenteng yon, ay nanatili pa rin po ako doon dahil alam kong ligtas naman po ako sa piling ni Lola at ng pamangkin kong si Jing. Ayon kay Lola ay malakas raw yung kanyang kutob, na yung aswang at yung lalaking nakasalubong namin sa may talipapa ay siyang mga aswang na sumalakay sa akin noong gabing yon. Wala raw duda at malamang daw talaga na isa nga sa kanila yung humatak pa sa braso ko. Sinabi ko pa nga po noon kay Lola Melda na parati kong nakikitang umaaligid yung isa sa mga yon. Kaya nagalit po ito dahil hindi ko raw sinabi. Malay ko namang aswang yon, di ba? Pero tama naman po si Lola. Dahil yung mga ganong detalye ay dapat sinabi ko talaga. Lalo at pinagbantaan na nga po niya kami at pinag-iingat sa dalawang lalaki dahil masama nga yung kutob niya sa dalawa. Ilang taon na po yung nagdaan at narito pa rin po yung peklat sa braso ko. Gayunpaman ay pasalamat pa rin po ko dahil walang nangyaring matindi nung gabing yun at wala namang napahamak talaga. Kung wala si Lola Melda at si Jing, malamang ay baka wala na rin ako ngayon para ikwento ito.
Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.